Naku mga ka-good news, medyo bad news ito para kay Tatay Digong. Aarestuhin na daw siya, sabi ni Speaker Harry Roque. Gaano nga ba katotoo ito? Ating pakinggan dito sa report na ito. Impormasyon ni Atty. Roque ukol sa paglalabas ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Agas na naging pahayag kagabi ni dating Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, mayroon anya siyang tatlong mapagkakatiwalaang source na pinanggagalingan dito sa kanyang nakuhang impormasyon at mayroon pa nga daw dito aga ay nagtatrabaho mismo sa gobyerno. Itong si Harry Roque ay hindi ko mawari kung diehard pa ito kay Digong. Minsan yung kanyang ay minsan neutral lamang ang kanyang mga pahayag at nagiging vlogger na rin si Roque. Kaya lang yung gamit niya na kamera parang malabo. Okay, kudos kay Harry Roque. Atin pakinggan muli si Dante Amento. Hindi pinangalanan ni Roque kung sino-sino ang mga ito. Ayon pa kay Roque, sa nakuha niyang impormasyon, malapit ng araw na ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat hindi pa malinaw kung ito ay galing sa International Criminal Court o ICC. Binigyang diin pa ni Roque na hindi dapat baliwalain ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos na ang investigasyon ng ICC. Si Trillanes ay isa sa mga complainant sa ICC. Hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang... Teka, bakit mag-rely siya kay Trillanes? Kalaban nila yan. Di ba yan yung si Trillanes ang barking dog ng kalaban ni Duterte noon? Mag-rely daw si Harry kaya naguguluhan na ako sa kanya. Okay, so ayon kay Trillanes, tapos na ang investigasyon ng ICC, ng International International Court para kay Digong, kaya isi-serve na daw ang warrant para kay Tatay Digong. Kaya marami tuloy ang medyo nangamba ngayon. So atin muna pakinggan itong mga pahayag ni Harry Roque. Sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Ayan. Pwedeng sa Pilipinas din kasi yan. Kasi meron akong nabalitaan din na itong kasuhan ng sedation si Duterte dahil sa ang daming sinasalita niya o daming sinasabi niya against sa presidente ng Pilipinas. Mantagin mo naman, presidente yan, tapos kalabanin mo. Yan ang pinakamataas na tao sa Pilipinas, so dapat galangin sa kanyang termino. At pagkatapos niya, pwede rin kasuhan. Pero habang presidente yan, presidente si BBM, ay merong mga immunity yan sa mga kaso. Kagaya ni Tatay Digong noon, ay walang nagawa ang ICC habang siya ay presidente. Pero ngayon, dahil siya ay ordinaryong mamamayan na, ay wala na siyang immunity sa mga kaso na ganyan. Balikan natin si Harry Roque. Bagamat sa nakuhaan niya niyang impormasyon, hindi naman daw kasama si Vice President Sara Duterte sa warrant. Dagdag pa ni Roque, may nakuha rin siyang impormasyon na maaaring manggaling dito sa Korte sa Pilipinas ang arrest warrant. Isa sa tinitingnan ng dating opisyal na posibleng kasuhan ng sedition ang dating presidente dahil sa pahayag nito kung kakalas o hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga pahayag ng mga dating cabinet secretary mismo ng dating Pangulo na sina Secretary Eduardo Anyo at Secretary Carlito Galvez Jr. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. Maging ang isyu ng pagbuwag din umano sa Task Force Davao ay nakarating na rin sa kanya na mainit na usapin ngayon sa lugar. Agay,
Ibinabala naman ni dating Secretary Roque na pagka ginawa na magkaroon ng arrest warrant, either ito ay galing sa International Criminal Court o ICC o dito sa lokal na korte sa Pilipinas, ay maaring magkakagulong nga aga sa dahil sinasabi nitong napakarami pa namang supporter hanggang ngayon ng dating presidente. Kaya ang nakita niyang solusyon dito ngayon aga para matigil itong issue ay maglabas ng isang memorandum circular ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos na hindi makipagtulungan sa ICC at gayon din walang isisilbing arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so si Harry Roque, ano nga kayang posisyon nito ngayon sa gobyerno? Baka nagbablog na lang ito ng sarili sa kanyang bahay. Yung kanyang green screen ay hindi maganda. Ang green screen na gamit niya. Balik tayo dito sa issue. Ang sinasabi na ICC yan talaga ang kinakatakutan ni Tatay Digong. Kasi aarestuhin nga, international court yan. Crime court. Dahil sa yung mga natukhang noon. Yan ang sanhi ng pag-aresto na ganyan. Kaya Tatay Digong, kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Magdasal lang tayo sa Panginoon. Andiyan naman yung amigo mo na si Kibuloy. Kaya protektahan ka ng Diyos. Okay, so huwag matakot, Tatay Digong. Ang mga tao sa Mindanao karamihan ay nasa likod nyo. Ano kaya sa palagay niyo mga ka-good news ang mangyayari kung arestuhin si Tatay Digong? Magkagulo ba kaya ang buong Pilipinas? From Luzon, going down to Visayas at Mindanao? At ano kaya ang resulta kapag naaresto siya? Ayon kay Roque ay hindi naman kasama si Inday Sara Duterte sa warrant of arrest na narinig niya kay Trillanes at sa dalawa pang kakilala niya na nagtatrabaho daw ngayon sa gobyerno. Marites din pala itong si Roque kasi nakikichismis din siya sa mga ganyan at minsan ay nag-neutral lang itong si Harry Roque, pero ito yung pinaka talaga speaker ni Tatay Digong noon. Kaya alam ko solid ito Tatay Digong, si Roque. Okay, so taga Mindanao, alam naman natin ay halos lahat makadigong, 70%. Kaya pagdasal na lang natin kung ano man ang kahinatnan nitong investigasyon na ito at itong napipintong arrest kay former President Digong Duterte. Okay, so comment your insights below sa ating comment section mga ka-good news. At ako'y magpaalam na until our next video.